Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Lilinawin ko lang po, malinaw pa ako magsalita? Naiintindihan pa? Kasi ngayon ay pang-apat na araw na ng aking karanasan sa Bell palsy. No? At ganun pala yun. No? Bawat araw, base sa aking karanasan, may iba-ibang epekto, either improvement o pagbabago, proseso no, na pinagdaraanan pag may Bell palsy. So po pwedeng hindi pa ngayon nagsasabay-sabay na konti no, yung aking pilik mata, pero ngayon naman ay medyo yung sa mga salita naman. Kung kahapon, medyo mas worse yung muka, pero ngayon naman, nag-improve, pero yung labi naman, no? Yung lips naman yung kailangan ma-emphasize yung bawat salita. Okay? So, pero yun lang, no? Sana malinaw pa rin ang pagkakabasa at pagkakadeliver. Okay po tayo? Palakpakan muna natin ang Panginoon. At hindi ito excuse para tayong mag-review. Ngayon ay ikapitong araw ng ating pagsisimbang gabi. Bagamat ngayon ay nasa ikaapat na linggo na tayo ng Adbyento, pero dahil nga no, tayo ay nasa 9 na araw din ng ating pagsisimbang gabi, kaya mamaya po yung misa ng para sa linggo naman. Mamaya ko na ito pagtutuunan ng pansin. Pero nasindihan na po ang 4 na kandila ng korona ng Adbyento. Review po muna tayo mula ikaunang araw. Unang araw. Unang araw, choir. Ano yung naalala pa ninyo sa unang araw? Sinong ipinakilala sa unang araw? Joy. Sinong pinakilala nung unang araw? San Jose. Unang araw. Sino po? Si San Juan Bautista. Di ba? Siya ang unang pinakilala ni Kristo. Dahil yung unang araw natin ay linggo rin, di ba? Linggo rin yun. Kaya buong araw hanggang sa unang gabi ng ating simbang gabi, yung pa rin yung reading. Ipinakilala si San Juan Bautista bilang tagapagdala ng ilaw o ng liwanag. Hindi siya ang liwanag, siya ang tagapagdala ng liwanag, tagapagkilala ng liwanag. Ikalawang araw, ano? Ikalawang araw, Tay.
Ikalawang araw. Ha? Salinlahi. Ipinakilala ang salinlahi na pinagmulan ni Jesus o pagmumulan ng lahi ng ating tagapagligtas. Katlong araw. Absent. Ikatlong araw. Katlo. Si San Jose. Ipinakilala na at yung kanyang karanasan. Muntikan niya ng hindi pakasalan si Maria dahil ayon sa mga sabi-sabi, nabuntis si Maria dahil siya ay nanloko, pumatol sa iba. Kaya nabuntis. Kaya ganun na lang yung kalungkutan na nararamdaman ni San Jose. Pero sa tulong ng anghel, na ipaliwanag sa kanya kung ano ang nagaganap at kung ano ang plano ng Diyos. Ika-4 na araw. Ika-4 na araw. Yung sokom. Ika-4 na araw. Kanong picture. Ha? Ika-4 na araw. Si pagbubuntis kay Elizabeth. Kanino nagpakita ang anghel? Kay Zacarias. Yung unang araw na ipinakilala si Juan, yung ika-4 ay yung kwento naman ng kanyang pagkakasilang. O hindi pa naman pinapanganak, pero yung kwento na kung saan naging bahagi ang kanyang ama at ina, si Zacarias at si Elizabeth. At doon ipinahayag na sila ay magkakaanak na at itong anak na ito ang magiging tagapanguna sa paparating na tagapagligtas natin. Okay tayo? Yan. Pang ilang araw na? Pang-anim. Pang-anim. Ano nangyari? Pang-anim? Pang-lima. Pang-lima. Kanina nagpakita ang anghel sa pang-5? Manoah? Sa unang pagbasa yon, yung Manoah. Kanino? Okay, maingay. Kanino nagpakita ang anghel? Kanino? Kay Maria. Kay Maria. Ito na yung paglilinaw din natin. No? Ano nga ba talaga nangyari, Maria? At ikinuwento ng ating pagbasa ang pagpapakita ng anghel kay Maria na bagamat sila ay mayroon ng plano, ay may plano pa ang Diyos sa kanila. Kumbaga, para kay Jose at kay Maria, malaki ang kanilang plano, pero para sa Diyos, mas higit na malaki ang plano ng Diyos. Dahil hindi lang ito involve yung dalawa, kundi involve ang buong sangkatauhan. Ika-6. Ka-6 na araw. Yung Pagdalaw po ni Mama Mary. buti na lang. Bible Apostolate ang nandito. Ika-6 na araw at ika-7 araw, parehong kwento. No, ito yung inuulit din ngayon at binibigyan ng diin itong pagkakadalaw ni Maria kay Elizabeth. Maganda na kay bukas, ha? Na muli, no? Magandang balikan din natin. At bahagi nga po ng aking naikiwento, minsan, meron tayong mga nararanasan. At kailangan nating maranasan. Tatanungin natin, bakit ako? Bakit tayo? Hindi natin yung lubusang naiintindihan. Pero sa halimbawa at aral ng kwento ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, nawa matugunan o makakuha tayo ng sagot kung bakit ito nangyari sa atin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, hindi lang ikaw ang may problema.
Yung classic nga na sinasabi natin, no? Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Pero daanan mo lang mas mabilis. Huwag kang magstay. Huwag kang magtagal. Kasi habang nagtatagal ka sa sitwasyon mong yan, lalo mo lang hinahihirapan ang iyong sarili. Hindi lang ikaw mag-isa sa mundong ito ang nakakaranas ng problema. Pero hindi ibig sabihin magmumukmuk ka na at kukunin mo na lahat ng atensyon. Para bang ikaw na ang sentro ng universe. Kaya ano bang ginawa ni Maria? Si Maria, supposedly, problemadong tao dapat yan. Kasi nabuntis siya sa murang edad. Hindi pa kasal, nabuntis. Hindi niya ginusto yun. Pero dahil nga ito ang plano ng Diyos, okay, nag-submit si Maria. Saka na niya haharapin yan. Total, ibinigay ito ng Diyos, ang Diyos din ang tutulong sa kanya. Pero sa ngayon, kailangan ng tulong ni Elizabeth. At sa pagpunta niya kay Elizabeth, marami rin siyang matututunan. At sa kanyang pagpunta kay Elizabeth, nagdulot ito ng kaligayahan sa kanya. Di ba? Parang ang isa sa mga solusyon din, kung ikaw ay namumblema o kung ikaw ay may problema, lumabas ka. Sabi nga, minsan na-realize ko po, no? Bakit tayo mga nandito, karamihan po, no? Hindi naman lahat, pero karamihan sa mga nakikita, nakakasalamuha ko, nakakausap ko, kung sino pa yung may kaya sa buhay, kung sino pa yung nakakaangat sa buhay, kung sino pa yung mga nakapag-aral sa buhay, yun yung mas maraming nagkakaroon ng depression. Nadidepress. Bakit yung mga nasa tinatawag nating depressed area, walang depression? Nakukuha niyo? Naintindihan niyo ba? Di ba yung dito sa lugar natin, yung madalas nasusunog, tawag natin yan, depressed area. Pero sila, hindi nadidepress. Pero tayo, ikaw, maayos ang damit, may trabaho, maayos din ang buhay, may problema, oo, may problema. Pero bakit mas pinipili natin ma-depress? At tinutuon natin yung ating energy sa may problema ako, may problema ako. Doon lang, naiwan na doon. Hindi na natin nilawakan yung ating pangunawa na, okay, may problema tayo. Pwedeng sa ngayon, hindi pa masusolusyonan yan. Pero tandaan mo, lahat ng may problema, may solusyon. Kung walang solusyon, wag mo nang problemahin, move on. Hindi natin kontrolado ang mga mangyayari sa paligid natin, pero ikaw, may control ka sa magiging reaksyon mo. Yan lagi sinasabi, no? Mindset mo, think positive. Dahil mayroong, di ba? Mayroong plano ang Diyos. Bahagi po ng aking reflection, no? Okay. Ganito pala yung karanasan ganito pala yung damdamin. Minsan, kailangan mong maranasan para mas maintindihan mo, ganito pala yung Bell palsy. Ganito pala yung nararanasan nila na unti-unti, no? Pasensya na, kasi siyempre, no, nag-face mask ako dahil medyo nako-conscious pa ako dahil may mga times na yung bibig ko ay tumatabingi, mga ganun, no? Hindi naman ako nagpapakyut, pero kusa siyang nagpapakyut. Nung normal ako, dito talaga ako nakangiti. Ngayong may Bell palsy, ito lang talaga ang umingiti. Hindi ito. Diba?
At ito pala yun, no? So, ibig sabihin, yung karanasan mo ngayon, mas makakatulong din na maunawaan mo ang pagdaraanan ng isang tao na kung sakaling siya din ang mapipiling mapalad na magka-Bell palsy. Kasi hindi lahat din bibihira din ng mga tao. Sabi ng mga doktor, bihira lang. No? Bihira lang madapuan ng viral na ito o ng virus na ito. At yun, di ba? Sino magkakaroon ng Bell palsy? Lapit kayo sa akin. Kasi, yun bang, di ba, alam mo na. Kaya siguro, bakit ka nandiyan dyan sa isang pamilya na hindi maayos? Sa iyong pagtingin, hindi maayos ang pamilya mo. Kasi pagdating ng araw, di ba, mai-involve ka sa isang family institution. So, mas magiging malawak ang iyong pangunawa. Sa bawat sitwasyon, alam mo ang pagdaraanan ng naghihiwalay na mag-asawa. Alam mo ang pagdadaanan ng isang anak mula sa broken family. Mas makaka-relate ka, mas maiintindihan mo. Hindi ko alam po, no? Pero nung lumabas yung result ng mga exam, bar exam, CPA, teacher, ano pa ba, nurse, maraming nakapasa, marami ding hindi nakapasa. Anong gagawin mo kung hindi ka nakapasa? Okay lang, sige, umiyak ka, malungkot ka, magmukmok ka, okay lang. Sige. Sabi nga, it's okay not to be okay from time to time. Kasi yung reality na hindi lahat o araw-araw masaya. At hindi rin naman araw-araw malungkot. Kaya choice mo nga din di ba? Malulungkot ka ba habang buhay? O pagdaanan mo lang yung lungkot, lumipat ka na, magsaya ka naman. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Diyos. Tandaan niyo po sa bawat sitwasyon natin, kahit problema yan, may daladalang pagpapala ang Diyos at tayo rin ay inaanyayahan patuloy na maging pagpapala sa lahat. Amen?